Oy, Champing, halika rito. At pababanguhin natin yan nguso mo, lagi na lang nakamanga. At baka pati langaw ay mamatay dyan kapag nakapasok. Oh, akyat ka dyan sa lamesa at magmamouthwash ka. Napakamasunurin talaga. At heto nga ang ginagamit ni Champing para bumango ang kanyang nguso. Ito yung enzymatic pet mouthwash ng Pets Up. Pwede din to sa mga aso, lalong-lalo na sa mga posa na akala mo imbordnal ang amoy ng nguso. Ang ginagawa ko ay kukuha lang ako ng wet tissue tapos isasawsaw ko dyan sa pet mouthwash at ipapahid ko sa nguso ni Champing. Oh, amoyin mo muna kung magugustuhan mo. Safe ito sa ating mga alaga kahit malunok nila yan. Kahit hindi sila laging nagtututbrush ay pinupunasan ko lang ang mga ngipin nila gamit itong pet mouthwash. At hindi nga mahirap linisan si Champing at hindi siya umaangal. Sa mga gilagid at ngipin ko lang pinupunasan dahil ang dila nila ay matalim, sumasabit ang tissue. Oh, mabango na ang nguso mo, Champing. Napakabait, masunurin. Siguradong wala nang langaw na makakapasok at mabango na ang nguso mo, Champing. Oh, ano na naman kaguluhan ang nagaganap dyan? Casper, Champing, kino-corner niyo na naman ang isa't isa? Masama na naman ang tingin ng barakong Casper. Nanganganib ka na naman, Champing. Tumakbo na nga si Champing at agad naman itong sinundan ni Chito. Sa puntong yan ay nalito na ang berdugo. Akala niya kay Chito ay ang kanyang angkol. At nung napagtanto niyang hindi pala si Casper ay agad namang bumalik sa dati ang kanyang tainga. Pero hindi pa nagtatapos dyan dahil tina-target pa rin siya ng kanyang angkol. Casper, itigil mo ang pinaplano mo, Per. Ay! Yan ang sinasabi sa hula. Casper! Casper! Nakabigwas ka na naman agad. Hindi ka na nasabihan. Doon ka sa malayo. Maya-maya nga ay magkalapit na naman ang dalawa. At dito nga wala namang masamang pinaplano ang barako. Talagang sisilip lang siya sa labas. Kaya lang si Champing nakadepensa na naman agad. Kapag ganyang hindi nakahanda ang barako ay umaatras ito. Oh, ano ka ngayon, Casper? Casper? Huwag kang matatamaling ilapat ang kamao mo sa berdugo. Nakahanda lang yan. Kinagabihan nga ay pinagmamasda naman ni Champing ang kanyang angkol na natutulog. Oh, saan ka hihiga? Huwag ka dyan sa malapit, Champing. Champing! Huwag ka dyan sa malapit humiga, Champing. At kapag nagising ang angkol mo, bibigwasan ka niyan. Tingnan mo. Oh, kita mo, gising na? Napakalawak ng tulugan, doon ka pa talaga sa malapit. Meron na naman nagsusuntukan dito sa ilalim ng lamesa at kumpirmado ang berdugo na naman na binubugbog si Chito. Nakatulog yan dyan sa ilalim si Chito. Binubulabog na naman ang berdugong Champing. Wala na lang talagang kapayapaan si Chito sa iyo, Champing. Di na lang makapahinga at ginugulpi mo. At hindi yan makukuha sa isang sabi. Mamaya-maya patuloy na naman yan sa panggugulpi. Kita mo na yan, wala na namang magawa si Champing. Nagpapahinga dyan si Chito sa ilalim, gugulpihin. Wala na naman siyang ibang napili sa mga nasa sahig. At ang kanyang Auntie Chloe ay nasa tuktok matutulog. Hindi na lang matulog katulad sa mga kasamahan niya, kundi maghahanap ng babakbakan si Champing. Ano na, Champing? Hindi ka pa rin titigil? Wala na namang kapayapaan sa'yo si Chito. Kita mo na nagpapahinga dyan sa ilalim. Pag hindi ka tumigil, lilipad na naman tong tsinelas na to papunta sa'yo. Tingnan mo. Mamaya-maya hindi pa rin siya nakontento hanggat sa hindi magising ang kanyang mga kasamahan. Maigi sana kung nakikipaghabulan lang, kundi nang gugulpi. Maya-maya napagod na siya at nagpahinga at nakita niya na naman na naglalaro si Natnat mag-isa. Seryoso naman nga si Natnat habang naglalaro sa dagat na yan. Kaya lang pagkikialaman na naman ito ni Champing at sisirain ang araw ni Natnat. Gusto niya naman sana makipaglaro kay Natnat, kaya lang ayaw naman ni Natnat makipaglaro dito. Kapag ganyan nga ay humihinto na lang at nananahimik sa tabi si Natnat dahil ayaw niya nga na istorbo sa kanyang paglalaro. Napansin nga ni Champing na matalim na naman ang tingin sa kanya ng kanyang Uncle Casper, kaya nanahimik na lang siya dyan sa sahig. Natutulog pa ang tao kung ano-ano ang ginagawa ni Champing. Tingnan mo yan at ginigibaan niya ang tulugan ng kanyang mga kasamahan.
Akala ko kung ano ang daga na maingay, si Champing lang pala. May nakita na naman siyang pabitin-bitin kaya kinukuha niya na naman ito. Kaya pala umaalog-alog na ang kondo nila na yan at ginigiba ni Champing. Ayan, nakuha na nga at tanay-tanay pa. Gagawin na naman yan, Toy, sigurado. Akala niya masisipa-sipa niya yan dyan niya nilagay. Champing, anong ginawa mo? Istorbo ka sa mga natutulog? Kakatapos mo lang mag-agahan, dapat natutulog ka. Pero ang ginagawa mo kung ano-ano ang ginigiba mo, Champing. Ikaw pala ang salarin sa mga nawawalang kulang na gamit, Champing. Oo, natanangata na naman. Papasok dyan ang langaw, tingnan mo. Ayaw niya mang hinahawakan kapag ganyang natananga, kaya minamasahe ko na lang ang kanyang ulo. Sarap naman yan kapag minamasahe ang kanyang ulo. Oras ng tulog mo, hindi ka pa natutulog, Champing. Alas 8 na. Kanina ka pa kumain, alas 6. Dapat 2 oras ka natutulog, Champing. Isara mo nga iyang oso mo at papasok dyan ang langaw, Champing.